Ito naman, desidido po MMDA at LTFRB na bawala na sa EDSA yung mga kolorum na pampublikong sasakyan. Una nga po inuulat yan dito sa unang balita kahapon, 27 kolorum na bus po ang hinarang sa unang araw na tinatawag nilang Oplan Gulayat. Hiwalay pa po dyan ang 4 na AUV at 3 taxing kolorum na nahuli rin sa operasyon. Sa EDSA Balintawak, mga kapuso, unang pumwesto ang mga operatiba para i-check ang mga bus galing norte. Ang mga taga-MMDA ang pumapara at hiningi ng dokumento sa mga konduktor at driver. Habang ang kasama nilang taga-LTFRB ang mga mag-check naman kung may prangkisa ang mga bus gamit ang kanilang laptop. Batang hapon sa EDSA People Power Monument southbound naman pumwesto ang mga otoridad at karamihan sa mga galing probinsya hindi po sa EDSA ang ruta o pawang out of line. Ang iba naman, wala ring maipakitang dokumento. Hati naman ang reaksyon ng mga pasahero sa operasyon. Naabala daw sila dahil kailangan nilang bumaba at sumakay sa ibang bus. Ayun nga ang mahirap. Bakit ngayon lang, di ba? Oo nga. Sana araw-araw kung... Kasi karamihan pala, laking porsyento talaga ng mga kolorum, sa EDSA bumabiyahe. Kaya naman, hindi ka na magtataka kung bakit dahil ganun lang ang sinasabi, mga traffic nasa sa likod din EDSA. yan, malalaking tao. Right. O, kaya tuloy nila yung operasyon. Dahil kung kita mo, nakita natin sa Maynila pag nawala yung kolorum, maluwag ang daloy ng trapiko. Oo. Kamay na bakal talaga. Pero dun sa mga pasahero natin, yung mga kababayan naman natin, abala talaga sa kanila. Kasi pag nasakay ka nga ng kolorum, nahuli, o di, pati ikaw, yung schedule, dapat sira na rin. sabihin ng mga otoridad, paano malalaman kung kolorum o hindi yung sasakyan nilang bus. Ano yung mga palatandaan, Kasi isa, hanggang doon lang dapat sa may boundary ng Maynila. Bay, bumabiyahe hanggang Cubao. Kaya yun naman, kaya yung kahapon ng mga pinari mga kolorum, ayun, pati mga mananakay natin, apektado.